Hinahamon mo ako? Ha? Si Idol. I came from the mud. There's dirt on my hands. Hello guys, magandang gabi sa inyo mga pre, mga herp, kung sino-sino man tayo. Ayun, magandang gabi. O nakalive ako sa YouTube. Ito, manonood tayo ng mga ngayon, magre-reaction video tayo sa mga paranormal activities na nangyayari sa mundo-mundo. Ano kaya maganda panoorin? Ito si Ed Kaluwag, haunted. Tsaka nagbumukbang ng Dunkin Donut. Mukbang yan, mukbang. Tara, panoorin natin panoorin natin itong haunted hospital sa Bulacan. Tara, panoorin na natin ito. Hinahamon mo ako? Ha? Si Idol. May naririnig akong tunog sa taas. May nakatingin. Medyo malamig siya yung feeling dito. Sumatay yung balahibo ko. Halimbawa, nakikita mo yung lugar. Kung hinahamon mo ako, isagan mo yan. May inaaway naman si Idol. May araw pa nang papunta ako sa lokasyon. Medyo malayo ito kung saan ako nanggaling. Kaya madilim na makarating ako doon. Ilang po ba kayo? Ako lang naman po yung papasok. Kulang, ako. Kaya mo. Kakayanin. At nang pumasok na ako sa loob, ito ang tumambad sa akin. Ito na siya guys. Ang creepy guys. OMG. Isang malaking ospital na abandonado. So guys, nandito tayo ngayon sa entrance. So dito pa lang guys, medyo delikado kasi may mga bubog na dito nagkalat. Dito pa lang sa entrance nagkalat na ang mga basag na salamin. Check natin kung anong meron dito sa loob. Itong kisame niya, dito sa entrance, wasak na rin. Yan o. Dito tayo sa first floor guys. Pagpasok sa loob mas madami pa, pero halatang sadya ang pagbasag sa mga ito. Yung mga salamin ng mga ano dito, bintana, wasak na rin. Tapos dito, ano meron dito? Sa likod nito matatagpuan ng CR nila. Meron pa pala siyang likod. So mamaya check natin. So ibig sabihin meron ditong basement. Ito siguro yung counter nila, yung receiving area nila. May mga naiwan din pagkain dito na nakapatong. Wala akong kaalam-alam para saan to. Pero isa pala to sa magbibigay linaw sa investigasyon natin mamaya. Unahin natin tong right side. Check natin kung anong meron dito sa loob. Meron ditong pinto, pero hindi ko sure kung bukas. Nakasarado ang isang to kaya tiningnan ko ang katabi nitong kwarto. Walang nakalagay kung ano yung pangalan. At pagpasok sa loob, ito ang tumambad sa akin. Teka lang guys ah. I came from the mud. There's dirt on my hands. I came from the mud. There's dirt on my hands. I came from the mud. There's dirt on my hands. I came from the mud. There's dirt on my hands. I came from the mud. There's dirt on my hands. I came from the mud. There's dirt on my hands. I came from the mud. There's dirt on my hands.
I came from the mud. There's dirt on my hands. I came from the mud. There's dirt on my hands. I came from the mud. There's dirt on my hands. Alright, balik tayo guys. Back to the ball game. Tagalang commercial. Tara, ulit natin. Halos parehas lang yung mga La, ano yung bumukas? Hinayaan ko lang to at nagpatuloy na sa pag-iikot. May mga ingay ako naririnig pero for sure galing yun sa labas, hindi galing dito sa loob kasi bukas yung mga bintana eh. So for sure nag-echo guys. Tapos ito, ano kaya to? Bakit siya nakatiles? Nakatiles din ang mga dingding nito kagaya sa isang kwarto na nakita natin kanina, pero mas malawak ito kaysa sa kabila. Meron din itong banyo na halos kumpleto pa. Oh, ito. Dito pa yung toilet niya. Creepy naman ang banyo. Wala guys, dyan pa yung lababo, yung bowl, yung lagayan ng sabon nandito pa guys. Medyo creepy lang talaga kasi kung yan, papatayin ko yung ilaw. Ganito siya kadilim dito. So wala ka talaga makikita dito guys, since sobrang dilim niya. Medyo malamig siya, siguro nga dahil sa bintana, bukas yung bintana. Kaya siguro malamig dito. Yung feeling ko dito ganun. Pero hindi ko sure Medyo malamig sa floor na to kaya nag-decide akong umakyat para tingnan kung parehas ang temperatura dito. Mamaya check natin, mag-investigate tayo. Tingnan natin kung may masasagap tayong frequency. So ngayon, check natin yung taas. Habang paakyat ako sa taas, unti-unting dumadami ang nakikita kong parte nito na nagsilaglagan. Dito, mas maraming kisame yung sira. Yan kung mapapansin nyo, sira na. Pati itong lagayan ng mga wirings nila, sira-sira na rin. Pagdating sa third floor, ito ang mga nakita ko. Dito ngayon sa third Di ba ito yung ano? Yung sa hospital, yung may tawag dito? Information, yung may mga nurse. floor, ito yung nursing area nila. Siguro Sabi na ba eh, yun. dito siguro yung mga nakatambay, yung mga nurse. Kasi dito, mga rooms na lang yung mga nandito guys. Halos kaparehas lang ng mga kwarto sa babang palapag ang mga ibang kwarto ng third floor. Pero mas marami itong sirang parte kaysa sa baba. Halos parehas lang yung rooms dito at sa baba. Pero itong isa, sira-sira na rin. Pati yung mga bintana niya, sira-sira na rin. Yung mga tiles, medyo okay pa. Yung lababo niya, yun, tinanggal na. Pero buti hindi ito ninakaw. No? Palabas na sana ako para akyatin ng fourth floor. Pero nang malapit na ako sa pinto ay bigla na May lang. mahanap pa tayo doon. So far, Ano yun? May kasama siya. Pinabalik ako sa baba para sa isang babala. Nakita rin parang bahay yung nakangin sa wakas. Hindi na akong malaman kung nalaglag. tumalon. Paano? Oh my God. Pero namatay po ba or... Oh my God. Meron palang natagpo ang katawan sa lokasyon pagkatapos mag-shoot ng isang grupo ng mga ghost hunter dito. Para sa aking kaligtasan ay hindi ko tinapos ang pag-i-explore dahil siguradong may malalim na rason bakit nangyari yun. Kaya humingi ako ng tulong sa isang eksperto sa larangan ng paranormal investigation at yun ay walang iba kundi ang nag-iisang Ed. Ang idol ng bayan, si Ed Kaluwag. Ganda pa ng pagkain niya, ano? Yung pagka-introduce niya kay Ed, parang Jessica Soho lang, yun. At yun ay walang iba kundi ang nag-iisang Oo, ang ganda ng pagka-introduce niya kay Ed, oh. Ed Kaluwag. Dito nagtanong na ako agad kung anong tamang procedure at tamang pamamaraan na gagawin sa pag-imbestiga ng mga hindi natin nakikita.
magiging logical tayo sa bawat angulo. Kung meron kang naramdaman, tandaan mo yung spot na naramdaman mo. So kung dito sa paligid ko ay hindi kan mukha ng temperature dito, isa-separate ko na itong spot na to, and then gagamitan na rin siya ng gadgets kung meron. Tapatan mo siya, and tapatan mo yung paligid, tingnan natin yung difference. At habang nag-uusap pa lang kami, biglang tumunog ang dead bell. Smell something na awkward dun sa lugar. Halimbawa, nakikita mo yung lugar, Manuagad si Idol. tumunog yung bell na dapat supposed to be isa-set up ko pa lang, and actually wala siyang battery. So that's something. Dapat yan may battery para tumunog kasi may sensor at nakalagay lang siya sa bag. Susubukan din namin dito ang tinatawag na lock-in method para malaman kung totoong nakakaramdam ang bawat isa sa amin. Kaya, kayo. Ikaw? 4th floor ako, 10th, 5th floor. Dito nag-umpisa na kami maghiwa-hiwalay at mag-e-explore ako mag-isa sa 4th floor. Ako, pre. Guys, kita-kits. Ingat din kayo ah. Akit ako ng 4th floor, ikutin nila yung basement and then 2nd floor. Sa part na to medyo nagtaka ako dahil nag-iba ang aura ng lugar. Dito guys, medyo iba na yung feeling since last time kasi goosebumps ako dito ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam ang mararamdaman ko kung magpapadala ba ako sa takot o ipagpapatuloy mag-explore ng mag-isa sa mga floor dito. Tumatayo yung balahibo ko. Last time, kahit ako lang mag-isa pumunta dito, hindi ko to nararamdaman. Pero ngayon na may kasama ako, medyo kabado ako guys. Pagdating sa kabilang dulo may nakita akong butas. Papa mo, pre. Dito makikita ang daanan papunta sa 4th floor at habang papalapit sa lokasyon kung saan may tumalon, unti-unting lumalakas ang kaba ko. Iba yung feeling dito kasi ngayon kahit may mga kasama ako guys, feeling ko may tumitingin sa akin dito. Approaching tayo, this is 4th floor. Dahan-dahan ko tong pinasok para tingnan anong meron sa loob. Ang daming kristal dito, ang daming bubog. Basag na kasi yung bintana guys. Tapos medyo iba yung amoy, para siyang amoy feeds. Sobrang daming basag na salamin dito. Nagkalat din ang mga kable at mga sakit ng kuryente sa sahig. At nang tiningnan ko ang isang kwarto, ito ang nakita ko. Yung mga ano ng paha, hindi ko sure kung galing ba to sa mga pumapasok dito or galing dun sa batang tumalon. Dumiretso na ako sa hagdan para tingnan kung saan tumalon ang bata. Pero habang papunta, biglang may tumunog sa taas. May ano? Lakad. May naririnig akong tunog sa taas pero hindi ko sure, baka daga lang yun. Pero check natin kung anong meron. Tara. So guys, bago natin explorein tong isang floor, gusto ko yung pasalamatan dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo makakapunta sa mga spots gaya nito. Dahil sobrang mahal po ng gastos papunta sa mga spots gaya nito. Nga pala guys, may bumili na ako ng mga ano ko, para gagamitin ko sa vlog ko. Ito, selfie stick, flashlight. Ano ba babili ko? Pwede na ito pang stream, pang ano vlog. Alright, gagawin tayo. Mukbang. Yan, ayun na natin, simulan natin. And of course, medyo ano dito, Hinayaan ko lang to at umupo muna sa gilid. At habang nagpapahinga, bigla akong may narinig na tunog galing sa baba. I think andyan sila. Medyo mabigat dito. Tinawag ko ito sa pag-aakalang mga kasama ko lang to na paakyat dito. Sila ba yan? Kuya? Pero wala akong narinig na sagot. Diyan gala, walang tao. Niradyohan ko sila para makasigurado baka mali lang ako. Pero bigla akong kinilabutan sa sagot nila. Sir MJ, dyan ba kayo? Sir, yes sir. Meron po. Anong floor po kayo, sir? 3rd floor po. Habang tumatagal ako dito, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Kaya pinakyat ko ng iba kong kasama para mag-imbestiga. Oo nga no. Pero anong ano to?
Nade-detect ba? Stable eh. Meron nadidetect ang EMF at nang nilagay namin to sa gilid, ito ang nangyari. Yan no. What the heck? Stable no. Medyo malakas ang palo nito kaya nag-decide kami mag-spirit box. So, spirit box mo. Pwede. Shit. Dalawa spirit box mo. Dala ko spirit box. Pero nag-uusap pa lang kami, may biglang tumunog sa radyo. Speaker natin yung sa'yo. Wala akong speaker eh. Eh, may dalawang speaker. Yun. Huh? Sino yan? Hindi sila yun. So, sabi mo sa lunes, kayo ba yun? Tumatawag sa amin? Sir MJ, kayo ba yung tumawag? Sinubukan namin kumpirmahin kung galing ito sa mga kasama namin. Kayo ba yun? Kayo ba yung nagradyo? Wala pa nagre-radyo sa amin po ngayon. Boses mo. I-review ko yung camera. Hindi po sir, wala po nagre-radyo po. Sa third floor kami sir. Third floor sabi nila eh. Diba? I-replay ko nga yung ano. Naka-record ka nun? Hindi. Nag-ano? Oh. Kaya sinimulan agad namin mag-spirit box para malaman kung masasagot ang tanong namin. At unang tanong pa lang, ito agad ang nakuha naming sagot. So may entity ba kaming kasama dito? Oo daw. Spirit! Diba? Sinabi, spirit. Kahit malinaw ang sagot, kailangan pa rin namin makasigurado. Kaya dalawang spirit box ang gagamitin namin para tingnan kung parehas ang mapipick up namin dito. At makikita nyo ang sariling investigation ni Kuya Bungo at Shaman Tupe sa mga channel nila. Guys, try namin dalawang spirit box. Check namin kung parehas yung sagot. Lumayo kami sa isa't Ang creepy naman dito sa hospital na to. isa para makita kung magkokonekta ang mga sagot na aming makukuha. Ikaw ba umutos sa batan tumalon? Ganun. Bakit mo ginawa yun sa bata? Sit. Daw? Hindi ko narinig. Kung magkokonekta ang mga sagot na aming makukuha. Ikaw ba umutos sa batan tumalon? Ano na, yes. Ganun. Bakit mo ginawa yun sa bata? Bullshit siya. Bakit naman naging bullshit yung bata? Sit. At nang tinanong ko kung pwede silang ipagdasal, ito ang sinagot sa amin. Sunod ba ipagdasal ka namin? May nakatingin daw. May nakatingin. May nakatingin. Medyo delikado ito dahil ibig lang nito Hindi ako sabihin. makikita, papangit yung camera ko. Papangit nga. Wala nga, tignan mo, pag pinatay ko, wala akong camera. Pangit na camera, ayun. Oh. Eh di wala nga akong ilaw, wala nga akong camera. Oo, pag pinatay, huwag ka naman manginom sa ilaw. Hindi lang isa ang naiwan dito. Sino yung nakatingin? Sino yung nakatingin? At siguradong hindi lang normal na spirito o elemento ang nakabantay dito. Ay, naapi pala. Yun nga eh, kasi yung sa amin, yung ano natin nakatingin, no? May nakatingin daw habang ginagawa yun. Dito nagtanong na ako kay Kuya Bungo kung totoo ba ang mga nasasagap namin dito. Anong ano mo doon? Kasi ikaw, ano ka doon, sa scientific, tingin mo? Sa spirit box kasi, ang tinitingnan kasi doon, ano eh, yung pagsagot sa'yo kung nasa hulog ba, paano ba i-describe yun? Dumaan yung boses niya sa frequency talaga. Hindi siya parang Yung parang, oo, ang maganda kasi sa spirit box, ilang frequency yung tinatalbogan nun eh. Kaya imposible na makabuo ng word yun. Kung boses man ng radio station, yung putol dapat yung boses. Nag-decide na kaming bumaba para mas lalong malinawan sa pag-iimbestiga kasama si Sir Ed Kaluwag at nag-set up na kami ng kakailanganin dahil hindi ordinaryong communication ang aming gagawin. Kaya nga. Bakit Skyblades? Dito kailangan gumawa ng isang ritual para mabuksan ang tinatawag na lagusan para makausap ang mga hindi natin nakikita. Sobrang daming nangyari sa 3 oras na pakikipag-communicate namin sa kanila at mapapanood nyo lahat yun sa channel ni Sir Ed Kaluwag. Dito na ako kinabahan dahil hindi lang daw espiritu ang nakapasok sa lagusan. Kaya nagtanong na ako agad ng oras.
Kung malapit na tayo sa Devils ay 10%. Ha? 10%. 10%. Malapit na pala kami sa tinatawag na Devil's Hour at dito mas lumala ang mga nangyari. Mismo, Biglang pumalo ng malakas ang EMF. Grabe, ang creepy. Gusto ko yung lalo sa pero hindi para sa inyo. Ano gusto mo para doon? Kung gusto ka sa inyo, kung meron, sige, pitik mo hanggang doon sa pula. Yes. Anong gusto mong pala? Sa point na to ipiplay ko ng diretso ang video para makita nyo kung gaano ka-active ang paramdam dito. Hanggang sa pula. Pakita mo yung lakas mo hanggang sa pula. Ipitik mo hanggang sa pula. Hanggang sa kulay pula. Hindi ka kailangan yung orange, yung pula. Kailangan kong pailawin mo. Di ba? Naghahamon ka ba? Hinahamon mo ba ako? Hinahamon mo ako? Ha? Ay, pag-aaway sa idol. Sige, ipitik mo yan. Isagad mo. Kung hinahamon mo ako. Hindi kita tinatawag. Ikaw yung pumasok dito. Sige. Isagad mo. Ipitik mo yan. Bilang sagot, kung hinahamon mo ako. Kung hinahamon mo ako, isagad mo yan. Kung hindi, tigilan mo. Malis ka dito. Kilala mo ako? Sagot! Kilala mo ako? Sige, uulitin ko yung tanong. Ikaw yung dumayo dito, hindi ka tinawag. Kung hinahamon mo ako, isagad mo yan. Mukbang dyan? Ilawin mo ng sagad. Saan ba yan? Ang bulo. Bulacan? Oo, Ay, hindi. mukbang dyan sa susunod. Okay. So, maliwanag ha? Maliwanag yung sagot mo. Hindi ito nawawala kaya kinailangan itong pigilan ni Sir Ed. Tumataas yung balahibo, guys. First time ko nasasaksihan kung paano makipaglaban ng spiritual. Anong ginagawa niya sa red? Maabot ng pulo. Mas lalo itong lumalakas ng sinimulan ni Sir Ed ang ritual. Creepy. Sige. Ano? Ano? Bibitaw hindi? Malis ka na. Ayun din, malis ka na. Malis ka na. Kaya ako Manghihila ng tubig. Napagod. Dito ginawa niya na ang proseso para magtaboy ng mga espiritu at elemento dahil pag tumagal pa ito, isa sa amin ang pwedeng sapian. At after niyang magawa to, bigla na lang itong nawala. kung sino yung nakarating sa kanila. Kasi magugulat ka lang kami kasi nasa pamilya na or may kasama tayo na with at that moment, eh bigla na lang siya sasabi. Dito nagtanong ako bakit may mga ibang elemento na gustong makisali. Sister, bukas ako yung lagusan. Sabi nga nakausap tayo, kaso mayroong gusto makisali. Hindi natin pwedeng i-allow dahil hindi yun yung agenda. Hindi porket may dumating na hindi activity natin. Medyo risky. Kaya parang puso sa ginagawa ito na laro 8 ones kasi you never know kung ano yung ma-encounter. Always. Hinanda ko na agad ang aking sarili dahil medyo crucial ang sunod na proseso.
dahil wala pang nakakagawa nito at sa akin ito unang gagawin ni Sir Ed. Pinaprepare nila ako ng papel at saka ballpen. So explain ni Sir Ed sa inyo kung paano ito ginagawa. Pagawin natin ito para ma-enhance yung ating communicative skill. Grabe talaga ang kakripihan. I try to gather information and let yourself as well as ito po ay information lang na parang mapapagay kaya tayo hindi po magkaroon ng special senses. Lumabas na agad ako para makapagsimula na si Sir Ed at para makita nyo na wala itong daya at makikita nyo ang behind the scene habang ginagawa namin to sa channel ni Kuya Bungo. Dito malalaman namin kung konektado ang mapipick up naming mensahe sa mga nagpaparamdam sa lugar na to. Kailangan namin tong isulat sa papel para makumpara, para malaman kung kaya ko ba talaga makaramdam. Ito yung kay Sir Ed. So mama, uwi na ako. Ayaw mo na ako palabasin. Bakit mo tinulang? Umalis na Ayaw ako. niya ako palabasin. So, siguro sa pinag Dito ako kinalibutan dahil tugma ito sa investigasyon namin kanina sa taas at sa aking mga sinulat. So yung akin guys. Yung nakita ko, babae. Bata. Okay. Pula. So, cherry is pula. So, hindi pa kasi ganun ka-enhance yung communications. Pero ang bata is magsasalita. Actually, yung babae, cherry yung pangalan. Ito sir. Sungay. Limon. So, ito yung dati na siya. Ito yung sinasabi na umalis na kanyang dadating na siya. So, meron din po na nagigulong naman sa atin na umalis na kanyang dadating na siya. So, sabi siya, hindi nakita ang dalawang image. So, Demonyo. so, kasi sino ba yung ganito para kapagpagpag nila? Isang tulis ko na ito hindi ko kami nag-usap dahil nila nasa labas ako after ko na ako. So, naprepare notes po yung final result. So, kung makakasin nila, yung bata ang lalaki, Piso. yung Yaman bata dito na kamalang ang chain. Tapos meron gusto ko na apple. So, apple is red. Single na red, single na red is red. So, kasi yung collection. So, kasi hindi ko lahat ay kaya nang pinag-ibig na nakatili. Pero kung pinag-ibig na yung story, ito na papakita sa iyo or papasulat pa sa iyo. So, ita-flash lang yung lalabas. So yun guys, yun yung last ng challenge namin ni Sir Ed. Sa mapapanood nyo guys yung full investigation niya, yung 4 kami dito. Mapapanood sa channel niya, ilalagay ko dito sa baba. Pupuntahan nyo yun guys kasi ang daming creepy na nangyari. Kaya si Sir Ed yung napili ko kasi gusto ko yung legit dito sa Pilipinas. Gusto ko makakuha ng itong result sa mga investigation na gagawin ko dito sa Pilipinas. Kaya please do subscribe Sir Ed Kaliwak's channel. Tsaka kay Sir Wong, tsaka kay Shaman. Kasi sila yung isa sa mga legit dito talaga sa Pilipinas. Kasi explorers of paranormal. Kaya maraming salamat Sir Ed and sa Sir Wong, Sir Shaman, and sa team. Thank you so much po sa pagsasagot sa akin. Share yung aking values tungkol sa mga so, maraming salamat po. Please subscribe to the channel and kalimutan. Grabe si Idol Ed Kalubot. Nakakatakot talaga. This is an abandoned hotel. Grabe talaga yung mga ginagawa nila. Masyadong mga delikado na. Hindi lang basta multo yung lumalabas guys eh. Ano na, yung evil spirits na. Delikado yun. Buti nagsama siya ng expert. Nagano siya, naglalagay siya ng expert sa Hindi ganun. totoo yan. Buti sinama si Idol. Bola lang yan. I came from the mud.